Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. Pag-uusapan natin muna yung e-travel arrival, yung mga dadating ng Philippines. Kasi maraming concern kung ano yung mga dapat yung dalhin at mga dapat i-declare. Welcome back. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Support my channel. Marami tayong mga useful videos for online tutorials, travel requirements, travel guides, para di kayo offload, and many more. Make sure guys na gagawin nyo to 2 to 3 days before kayo bumalik ng Philippines. So, pwede kayo mag-register sa website ng etravel.gov.ph at sa eGov.ph app. So, mag-login gamit nga yung account nyo. Click Travel Declaration. Yung option na for me is para sa inyo. Yung for others naman, kung meron kayong tinutulungan na ibang tao para mag-register or kasabay nyo sa group na magta-travel, and then press Arrival kasi babalik na ng Philippines, press Continue. Best option kung Filipino resident kayo or Filipino citizen, piliin nyo na lang yung returning resident. Traveler type, pasahero tayo ng aeroplano, it's aircraft passenger. Your address in Philippines, kung saan kayo magstay. So if you are tourist, you can choose hotel and resort and just type in or search from the address. Also for returning Filipino citizen, residence lang din yung isagot nyo. Click nyo yung same as resident para hindi na natin itatype ulit yung address natin. So this address is the same information sa e-travel. If you have a connecting flight, choose transfer via airport. And then sagutan lang which airport and which country you are going. Answer the flight information. So sa part na to guys, kailangan na natin yung flight itinerary or yung flight ticket natin. Anong airline ba yung sasakyan natin? It's either Cebu Pacific, Jetstar, Scoot. So, pili na lang kayo dyan based nga sa ticket nyo. And then yung flight number. So origin, which country before Philippines? Saang bansa kayo galing? Bago sa Pilipinas. Anong airport? So date of departure. Kung kailan kayo umalis sa country, you can use the calendar para mas madali. So yung kanina is transfer. Ito naman, if you have a transit, you can click with transit. So again, sagutan nyo lang yung flight information. Saang bansa yung connecting flight, anong airport, and ano yung date. Anyway, so wala naman tayong transit, itatanggalin natin yung check. Maraming airports sa Philippines guys, no? Pili na lang kayo kung sa Cebu or sa Davao. Kung sa Manila, meron tayong NAIA Terminal 1, 2, and 3. So, pili na lang kayo dyan. Again, use the calendar. Tapos, piliin nyo kung kailan yung date of arrival nyo sa Philippines. So, press next. Sa health declaration naman tayo. So, guys, madali lang to. If na-expose kayo or nahawa kayo sa isang sakit, you can declare it yes. Ngayon, kung di naman kayo nahawa, just answer accordingly. Choose no. Ngayon, pag may naramdaman kayo for the past 30 days, nagkaroon kayo ng sakit, you can declare yes and ilagay kung ano yung symptoms na yun, ano yung nararamdaman nyo. So, for the purpose of this tutorial, pipiliin natin is no para mas madali. So, after sagutan yung health declaration, press next para mag-proceed naman tayo sa arrival declaration form. Okay, change costume muna tayo. Ito na yung pinaka-declaration form for baggage and currency. So, meron kayong option, sagutin siya ng yes kung may i-declare nga kayo and no kung wala. Okay, so ipapakita ko kung anong mangyayari kung ang sagot nyo ba ay no. Accompanied travelers. So, declare kung ilan yung kasama nyong traveler. Kunyari, family kayo, you have 2 kids, 2 minors sa below 18 years old. Tapos sa adult, yung asawa, which is above 18 years old, lagay nyo number 1. Ngayon, kung wala kayong kasama, pwede nyo ilagay 0. So, if it's your first time in Philippines as a tourist, you can put yes. Same with Filipino. Kung first time nyo rin babalik ng Philippines as an OFW or as a tourist, just answer accordingly, yes or no. Last date of departure. Ibig sabihin kung kailan yung huling flight nyo palabas ng Philippines. Kung gusto nyo mag-refer sa e-travel dashboard nyo, nandun yung travel history, pwede nyo ilagay yun. So, number of baggage. Usually, meron tayong hand carry na ito yung 7 kg. And next is yung chine-check in. Yung mga maletang malalaki, 20 kg or 25 kg and above. So, ilagay nyo lang kung ilan yung dala nyo. Pero kung wala, you can put 0. Let's proceed to the next page. Gagamitin nyo yung daliri to sign in your mobile phone. Or kung sa computer nyo siya ginawa, gamitin nyo yung trackpad or mousepad. Kung okay na lahat, you can press next. Okay guys, so ito yung last step. Just review your information. Kung may mali, you can press previous.
If not, you can press submit. Matatanggap nyo na yung e-travel arrival QR code nyo. Okay, papakita ko naman sa inyo guys kung magde-declare kayo or sasagutan nyo ng yes. So, after nga ng health declaration and customs form, ito na yung mga 13 na tanong na kailangan nating sagutin. So, first one, ito nga yung mga purchase goods, mga pasalubong na binili nyo or mga gamit, anything na binili nyo from abroad, dito nyo ilalagay yung overall kung magkano lahat yun. Next, 2 questions about sa pera to. Kung meron kayong dalang more than 50,000 pesos, kailangan nyo mag-provide ng authority from Bangko Sentral ng Philippines. Pareho lang din kung meron kayong dala na more than 10,000 USD worth na foreign currency. Let's choose no kasi wala tayong dala. Questions 3, 5, and 6. Straightforward to guys. Alam naman natin na bawal dalhin to. Tulad ng pangsugal or gambling, illegal drugs, weapons, explosives. Pipiliin na lang natin no. 4, 7, 9. Ito yung mga binili nyo nga na ibang item tulad ng cosmetics, pangpasalubong, accessory, vitamins, supplements, toiletries. So, anything guys na magfo-fall under dito sa image na to. Yan. So, sundan nyo lang tong guide na to. Kapag sumobra dyan, kailangan yung i-declare. Kapag nag-decide kayo mag-declare ng item, required po na magsagot kayo ng 3 things or 3 questions. Kasi pag hindi nyo sinagutan yung 3 tanong na yon, hindi kayo makakapag-proceed. Laging lalabas yung error na to, hindi nyo makukuha yung QR code. So, maglalagay kayo ng product description, amount kung magkano, at quantity kung ilan yung binili nyo. Kapag commercial quantity, dito na natin dinedeclare. Kaya makikita nyo sa mga questions, meron laging nakalagay excess of personal quantity. Pag sabing personal quantity, ito yung para sa inyo lang at hindi pang benta. Question number 8. Pwede naman kayong bumili ng fruits, vegetable, and frozen meat. Basta, again, wag nga kayo lalagpas sa quantity. Pero kung bibili kayo ng animal products or plant products na required ang import clearance, dyan nyo na pipindutin yung yes. May dala kayong human organs and cremate or ashes, kailangan nyo ng permit din from Bureau of Quarantine, and then you have to declare yes. Pareho lang din sa alahas, mga jewelry, accessory na merong mataas na value. So, pwede nyo naman siyang i-check-in or hand carry guys, basta hindi siya yung sobrang dami. Kung gusto nyo, isuot nyo na lang yung alahas nyo, and yung iba, ilagay nyo sa hand carry. So, kung na-decide nyo na nga kung magde-declare kayo ng goods or hindi, ang next step na dyan is pumirma, and then i-check yung profile nyo kung tama lahat ng details. Okay? So, nandun din naman yung mga sinagot natin kung may dineclare kayo sa part na to. Sa tutorial, nilagay ko lahat no. After yan, just press submit para makuha na natin yung e-travel arrival na QR code na merong status sa baba without or with declaration currency form. Save it to your mobile phone and show it to the immigration officer. For Filipino, I recommend gamitin natin yung e-gate clearance kasi mas madali. I-scan nyo lang yung documents nyo, magti-take ng picture, wala nang arrival sticker. Dire-diretso lang. And after that, just decide kung dadaan kayo sa gate ng customs if you have something to declare or no declaration. If you have any question, just comment down below. Kung nalilito kayo kung ano yung mga dadalhin or dapat i-check-in, you can also ask me in Facebook. Don't forget to subscribe kung nagustuhan niyo yung video na to at nakatulong sa inyo. Maraming salamat if you're still here, and I will see you on my next video.